Afternoon sa inyong lahat at welcome po sa ating Sunday service, no? And this is Pastor Jun Mesias, and today we're going to discuss again about restored in Christ, no? Kinakailangan ng restoration. Sabihin mo, restoration. Ano ba yung restoration? Ibalik tayo sa original na pagkalikha sa atin. Ibalik tayo sa tamang kalalagayan. Kasi marami sa atin nawala sa tamang kalalagyan. Tama po ba? So maraming Kristiyano ang nagwawala kasi wala sa tamang kalalagayan. Yan. So iaayos tayo ng Lord. At gusto ng Lord, sabi mo sa katabi mo, gustong-gusto ng Lord na ayusin tayo. Amen? Gusto niya tayong i-restore. Kasi marami sa atin, no, bakit ganon, born again Christian na ako, pero ba't ganito pa rin ang buhay? O ba't hindi nagbabago? Bakit, di ba, hindi lumalago ako sa Panginoon? Hindi rin umuunlad ang aking buhay? Okay? Hindi lang po spiritually, pati financially. Kasi lahat yan, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, gustong pagyamanin ng Lord. Kasi paano ka gagamitin ng Diyos na maging pagpapala sa ibang tao? Ikaw, ay hikahos, hirap. Tama po ba? Amen? So hindi lang yun, how can God use you as an avenue or as ang tawag dito, a channel of blessing sa mga taong sugatan ang puso kung ikaw mismo sugatan ka? Hello? Amen? Tama po ba? Only healed people heal people. Ulitin ko only healed people, yung mga pinagaling na, can heal people. Because hurt people hurt people. Nagets nyo? Ang mga taong sugatan, walang ibang magagawa yan, kundi manugat din ng iba. Ganon. Kasi bakit? May sugat pa siya. Okay? So ano mabibigay niya sa iba? Sakit, sugat, sama ng loob, galit. Kasi yun yung natanggap niya. Kapag tayo ay hinil na ng Lord, diba? Pinagaling ka na, natanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, yun din yung maibibigay mo sa iba. Amen? Tanong mo yung katabi mo, ano bang natanggap mo? Yan. Okay? Kasi naniniwala ako, every time we encounter God during worship, meron po tayong natatanggap. Hindi wala yon. Hindi tayo nagsasayang ng laway at lakas sa presensya niya. May nangyayari sa spiritual. Okay, na daigdig, no? At yun po ang pinakamahalaga. Kaya nga, Luke chapter 4, verse 18, basahin natin, uulit-ulitin natin yan. Okay, Pastor, ano ba yan? Paulit-ulit ka na lang. Okay lang. Ako, alam niyo po, ilang taon po akong nasugatan dahil sa aking relasyon sa aking tatay. Hanggang ngayon, I am 51 years old. I am still being healed by the Lord sa mga nakaraan na nangyari sa akin, sa tatay ko, sa relasyon namin dalawa. Ang bigat pala kapag ikay may sugat na natamo. Kasi yung sugat sa katawan, magkakaroon ng marka yan, pero yung sugat sa kaluluwa, sabihin natin kaluluwa, ang tagal mahilom yan. Okay? Kaya pala magagalitin ka kasi ganun din . Hindi ka pa nakapagpatawad o maaring yun yung natanggap mo sa tatay mo, magagalitin din yung tatay mo, dinakuha mo rin. Tama po ba? Ganun po yun. At lalo na kung ikaw ay naggumawa ng mga vows o tinatawag nating, inner vow, na paglaki ko, hindi ako magiging katulad mo. Nako, yari ka. Magugulat ka. Magiging katulad ka na lang nung sinabihan mo na ayokong maging katulad mo. At even worse. Okay? So the Bible says in Luke 4:18, the Spirit of the Lord is na kanino? Na kanino lang ang Espiritu ng Diyos? Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Amen? Amen po ma? So, the Messiah is in you. And because of that, He has anointed you. Okay? He has anointed us to preach the good news to the poor. Hindi lang po ito pampastor. Ibig sabihin, yung pag-asa na natanggap mo sa Panginoon ay may ipapasa mo na sa ibang tao na walang pag-asa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo dito, sabi mo, bawal lang swapang dito. Yan. Okay? Mamamahagi tayo ng kabutihan ng Diyos. Kung ano yung natanggap mo kay Lord, ipapamahagi mo sa iba. You preach the good news to the poor people. Pag sinabing poor, hindi ito lang yung mga mahihirap na walang makain. Ito ay hirap sa kanilang mga kaluluwa. Ibig sabihin, they are poor. They do not know God. Alam niyo po, yung iba mayaman lang, may pera lang. They are poor. They are without Jesus. Alam niyo po, pagdating sa langit, naku po, magkakagulatan tayo. Ang malapit na malapit sa Diyos, magugulat kayo. Yun ang pinakamalapit sa trono niya.
No? Saan mo gusto? Sabi mo sa katabi mo, saan mo gusto kapatid? Katabi si Lord o sa labas ng pintuan ng kaharian ng langit? Diba? Sabi nga, sa labas nga, there will be weeping and gnashing of teeth. Alam mo, magsisisi yung iba. Bakit hindi ko ba inuna ang Diyos? Bakit hindi ko ba prioridad ang Diyos sa buhay ko? Prioridad ko ibang bagay. Ang lahat ng dito sa mundo ay testing lang. Sabi mo, testing lang. Sabi sa atin mo, testing lang. Para saan? Biro mo, ang ikli lang ng buhay natin dito, pero meron pong sinasabi ang Bible na buhay na walang hanggan. At napakahaba po nun, hindi mo maikukumpara sa buhay sa mundong ito. Dati 100, ngayon umikli na, naging 80, 70 na lang. Okay? Kaya mapalad ka kapag tumugtong ka ng 80 at saka nag-100 ka. Okay? Pero alam niyo po, sa eternity, sa buhay na walang hanggan, yun pala yung buhay na na nais sa atin ng Diyos. Kasi doon, meron tayong mga gagawin doon. May inassign sa atin ang Diyos. At napakalaki. Sabi nga, no mind can conceive what God has prepared for us. Kung dito, salat na salat ka, hirap na hirap ka, okay, huwag kang mabahala. Pagdating doon, magugulat ka. Ikaw pa ang pinakamayaman, higit pa kay Bill Gates. Okay, bakit? Kasi ang kayamanan hindi nasusukat lang sa pera yan. If you have Christ in you, sabihin mo sa katabi mo, if you have Christ in you, sige, kung si Kristo ay nasa iyo, you have everything. Amen. Salamat sa nakapasalo nun. If you have Christ in you, you have everything. Alam niyo ba, ang kayamanan ng langit ay si Kristo? Totoo yun. Basahin niyo ang Bible. Grabe. Okay? So, dito, kung nasa atin na si Kristo, sabi dito, we are anointed. Sabi natin, anointed. Sabi natin, I am anointed. Sabi natin ulit, I am anointed because of the Spirit of the Lord in me. Amen? Ano daw gagawin natin? To preach good news to the poor. And He has sent me to, announce, release, pardon, forgiveness to the captives. Alam niyo po ba yung mga taong hindi makapagpatawad, ayaw magpatawad, at hindi din napatawad, they are captives. Captive sila ng kaaway, ng demonyo. Gusto ng Diyos makalaya ang mga tao. Karamihan po ng mga may sakit, tingnan niyo po, kapag pumunta ka dun sa Ozone Med, karamihan dun, hindi ayaw magpatawad, hindi nakapagpatawad, may galit, sama ng loob, nandoon po. At kapag pinag-pray mo sila, sabihin mo sa kanila, baka may kagalit ka, ganyan-ganyan, kailangan mo magpatawad. Alam niyo po, sasabihin nila. Natutuwa ako dun sa mga ibang pinagpe-pray ko, they're so honest. Sabi ko, Nay, may kagalit po ba kayo? Oo. Ganun, open. Sige Nay, salamat sa pagiging open mo. Ngayon, gusto ng Lord gumaling ka, kailangan mo lang magpatawad. Yun, okay? Ang sabi dito, to announce release, pardon, forgiveness to the captives, and recovery of sight to the blind. Gusto ng Lord makakita ang mga tao. Hindi lang physically makikita, kundi spiritually, makilala nila, maunawaan nila, makilala nilang lubos ang tagapagligtas. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, kilala mo na ba si Jesus? Iba sa atin dito, pagkakilala sa Kanya, Savior. Iba naman, friend. Diba? Iba naman, provider. Diba? Sino ang pagkakilala mo sa Kanya? Okay? Sabi dito, and recovery of sight to the blind, to set free. Sabi natin, free. To set free those who are oppressed, downtrodden, bruised, crushed by tragedy. Alam niyo po yun? Minsan dahil sa mga kasalanan ng mga ninuno natin, kasalanan din natin, ay tayo nakakakilos ang gawa ng kaaway para saktan tayo, guluhin tayo, lagyan tayo ng sumpa. No? At dahil doon tayo nasusugatan, nabubruise, we are crushed. Okay? Marami tayong mga nararanasan na hindi naman dapat natin maranasan. At gusto ng Lord, tayo'y mapalaya. Amen? Amen po ba? So yun po, gusto ng Lord talaga ma-enjoy natin ang buhay. Galing sa Kanya ang regalo niyang life. Amen? Sa other version, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to be hope for the poor. Gusto ng Lord na kapag nakikita ka ng mga tao, pag nakikita ka nila, nagkakaroon sila ng pag-asa. Amen? Kung siya nga na bago, ako pa kaya. Amen? Lalo na yung mga may kilala sa'yo, no? Kilala yung dati mong pagkatao, dati mong buhay, na bago ka. Parang wow.
ibang klase. Kung siya nabago, kaya ng Diyos baguhin ako. So the Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to be hope for the poor, healing for the broken-hearted. Maging daluyan tayo ng healing sa maraming tao. Sa umpisa, mahirapan tayo sa healing process natin kasi you need to humble down. Kailangan mong aminin. Kailangan mong i-affirm yung mga naramdaman mo. No? At minsan habang nagkikwento ka, umiiyak ka, nagka-cry ka, iiyak ka. Kasi bakit? It hurts. Sugat yun eh. Pero as often na ito'y ino-open mo na, binubukas mo na sa tao. Dati ayaw mong buksan sa tao kasi hiyang-hiya ka, baka hindi ka tanggapin, baka i-reject ka, baka ganun, masaktan ka na naman. Hindi eh. Dahil na kay Kristo ka na, may confidence ka eh. Kasi unang-una, pinatawad ka na ng Lord. Amen? At hindi lang yon, hindi ka lang pinatawad, minahal ka niya, tinanggap ka niya. Sabi mo sa katabi mo, tanggap ka ng Lord. Kaya ang sarap nun eh, kung tanggap ka ng Lord, so kahit na mag-open ka, ay hindi mata-turn off si Jesus sa'yo. Mahal ka niya. Amen? Kaya kung naranasan mo kay Lord yon, hindi ka na mahihiya mag-open sa ibang tao. Alam mo, ito yung naranasan ko eh. And as you open that story of your life, those tragedies, those hurts, alam mo, unti-unti pinagagaling ng Lord. Isang araw, tatawanan mo na lang. Naging parang panaginip lang yon sa buhay mo. Amen? So yun, at gusto ng Lord na ikaw na nakaranas niyan, may mga ibang tao na nakaranas din no, na hindi nila alam kung paano makakawala, kung paano sila gagaling doon sa sitwasyon nilang yun. At sabi mo sa katabi mo, ikaw ang solusyon. Sige, tapikin mo yung katabi mo, ikaw pala yun. Amen? And new eyes for the blind, yan. And to preach to the prisoners, you are set free. I have come to share the message of Jubilee, for the time of God's great acceptance has begun. No? Gustong-gusto talaga ng Lord na ang kanyang mga anak bumalik sa Kanya. Okay? Hindi lang yung mga anak na tapat, pati yung mga hindi tapat ay bumalik sa Kanya. Okay? So number 1, pinagdaanan natin, inner healing. Sabi natin ulit, inner healing. Napakahalaga po niyan. Okay? You need to be healed. Kasi dito sa church, ito po ang goal natin. Tayo po ay mapagaling. Kasi marami tayong mga naranasan ng mga nakaraan. And even up to now, maaring mga kasama natin sa bahay, nasasaktan tayo. Diba? Kasi bakit? Familiar na tayo sa isa't isa eh. Dati kasi medyo maingat tayo sa isa't isa. Ngayon, familiar na, minsan, well-meaning tayo, pero yung pananalita natin masakit. Tama po ba? Kaya nasasaktan. Kapag nasaktan, alam mo nang gagawin. Hingi ka ng tawad kay Lord, hingi ka ng tawad dun sa kapwa mo, diba? At aayusin mo. Amen? Amen po ba? Tayo na nakaranas ng inner healing, ang plano natin dito sa church, ano po? Dapat ang bawat isang naririto marunong mag-inner healing, marunong mag-deliverance. Sabihin natin, deliverance. Ano ba yung deliverance? Pagpapalayas po ng demonyo. Pero bago ka magpapalayas ng demonyo, ikaw muna, sabi mo sa katabi mo, ikaw muna, kailangan mong mahilom, mga sugat mo. Okay? Okay? Yan po yung kailangan nating mahil. Kasi bakit? Yan ang babalik-balikan ng demonyo kapag hindi tayo healed. Yan ay parang pintuan na bukas. So dapat ang mga taga His dwelling place o ma-attend dito, tuturuan namin kayong ma-inner heal, magkaroon ng inner healing, mag-deliverance, magpalayas ng demonyo. Sino dito gusto nun? Magpalayas ng demonyo. Hindi asawa nyo palalayasin nyo, ha? Demonyo. Sabi mo sa katabi mo, demonyo ang palalayasin. Hindi asawa. Okay? Hindi mga anak. Okay? So, tuturuan po namin kayo magkaroon ng inner healing, mag-conduct ng inner healing, at magpalayas ng demonyo, deliverance. Kasi bakit? Ang demonyo, trabaho niyan talaga manggulo. Okay? Guluhin tayo. Okay? At ano pa, inner healing and deliverance, yun ang gusto namin ituro para, alam niyo po, bawat isa makaranas ng, alam niyo po yun, kalayaan, at hindi lang yun, maranasan natin yung, ang pangalan pa man din natin, His dwelling place. Dapat nararanasan mo ang Diyos sa buhay mo, araw-araw, hindi lang tuwing Sunday. Gusto ng Lord maging normal na bahagi ng ating buhay yon. Amen? So, ang inner healing, yan, daanan lang natin. Okay, bilisan lang natin. Many times, when a person has been abused, rejected, wounded, or hurt in some way, there is an emotional wound that needs to be healed.
Demons will use these wounds and weaknesses against the person as leverage to hold them in bondage and get them to open doors for more demons to enter. Kapag hindi ka kasi na-healed, bukas ang mga pintuan. Konting bagay lang, irritable ka. Konting bagay lang, nagagalit ka na, naiinis ka, sasabog ka na kaagad, gano'n. Bakit? Merong bahagi sa buhay mo. May pinanggagalingan yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Tapikin mo yung katabi mo, hindi ikaw yan. May pinanggagalingan yan. Tama po ba? Hindi po tayo yun. May pinanggagalingan yun. Okay? So, kailangan mahilim yung sugat at maisarado yung pintuan. Sabihin nga natin, mahilom ang sugat at masarado ang pintuan sa kaaway. Yan po yun. Pag nasarado mo na yung pintuan sa kaaway, hindi na niya mababalikan yan. Tapos na eh. Nakalak na eh. Okay? Kaya kinakailangan, bago tayo magpalayas ng demonyo, kasi yun ang pinakamadali, pag hindi nahilom yung tao, may sugat yun, babalik at babalik. Kasi may bukas na pintuan. Tama po ba? Nagets nyo na? Dapat wala nang babalikan yung demonyo. Pag pinalayas mo, wala na siyang tsansang makabalik. Okay. So, basic questions to ask yourself. Ano po yung basic questions? Number 1, if you are first-timers watching today, ito yung mga question na dapat mong tanungin sa iyong sarili. Who is it that you hate or blame? Meron ka bang sinisisi na tao o galit na galit ka sa kanya? Yan. Kailangan mong magpatawad. Be honest with yourself. Kailangan mong sabihin, Lord, pinapatawad ko si. Yan. Babanggitin mo yung pangalan niya. Hindi pwedeng sa isip lang. Alam niyo po mga kapatid, tayo ay hiyang-hiyang mag-confess. Ayaw natin magko-confess. Nahihiya tayo. Pero alam niyo po ba, pag tayo nag-confess, pag sinabing confess, sambitin mo, sabihin mo. Tama po ba? May nagko-confess ba na ganito? Hello? Sino sa atin dito nakapag-confession box na nung tayo nasa Catholic Church? Come on, aminin. Kami, nire-require yan. Nung nasa Don Bosco Technical College kami, nagko-confess kami. Meron bang nagko-confess sa pare na, Father, forgive me, kasi sabihin sa'yo ng pare, ano? May nagko-confess bang ganon? Wala. Sinasabi mo, di ba? Ganon po ang confession. Sasabihin mo. Bakit mo kailangan sabihin, Pastor? Di ba alam ng Diyos? Alam ng Diyos yun. Kaso yung sakit, yung karamdaman, yung kaguluhan sa pamilya mo, sa buhay mo, hindi Diyos ang gumawa nun, demonyo. Kaya kailangan mo sabihin, para marinig ng Diyos, marinig din ng demonyo, ay sinabi niya na. Pag sinabi mo na, wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang otoridad sa buhay mo. Tama po ba? Kaya wag po tayong mahiyang mag-confess. Nasabihin, Lord, nagalit ako kay ganto kasi ganto ginawa niya. Pero dahil kailangan magpatawad, dahil sinabi mo, pinapatawad ko na siya ngayon din. Amen? Amen po ba? Yun. Number 2, advance ako. What did they do to you? Ano ang ginawa nila sa iyo? Kailangan mo sabihin yun. Lord, naging unfair. Naging ano. Alam mo yung confession ko, ito lang kamakailan, nung ini-inner healing din ako, naging proseso to sa buhay ko, ang haba. Tinatanong ng sa akin, ano ba yung naramdaman mo nung sa tatay mo, yung relasyon mo sa tatay mo? Alam mo lumabas, sabi ko, wala akong naging tatay. Physically, nandun ang tatay ko, pero hindi siya naging tatay sa akin. So parang, anong tawag din? Anong tawag doon? Para kang orphan. Wala kang tatay. Display lang si tatay. Andyan lang si tatay, nagagalit, sinisigawan ka, ganyan. Ang taas na expectation, pero walang paggabay, walang suporta. Ganun lang. Okay. So, sasabihin mo yun, wala akong naging tatay. Lord, pinapatawad ko siya. Hindi siya naging tatay sa akin. Kailangan mo mag-ganon. Okay, number 3, what things have you done that you deeply regret? Yan. Okay. Katulad nung sa tatay ko ulit, balik. Sabi ng Lord, meron ka pang galit sa tatay mo, meron ka pang hindi na confess. Sabi ko, Lord, ano yun? Naalala mo, di ba, nakwento ko na sa inyo dito? Nasabi mo, sa isip mo, sa isip ko lang ito, ha? Sabi ng kasi mga youth sa church namin noon, anong sa kanya eh, tawag na giliw sa kanya eh. Kamukha niya kasi parang Alfredo Lim. Yung, di ba, yung puting-puti yung buhok, tas tipuno na matangkad, 6-footer tatay ko eh. Hindi ako nagmana sa height, ewan ko ba.
Okay? So, 6-footer siya, pinapalibutan ng mga young people, Daddy, Daddy, Daddy. Ako naman, Daddy, Daddy kayo dyan. Sa isip ko lang po yun ha. Hindi ko po sinabi yun. Daddy, Daddy kayo dyan. Bigay ko yan sa inyo, naka-gift wrap pa. Plastic yan, hindi totoo yan. Sa isip ko lang yun. Sabi ng Lord, naalala mo yun? Oo Lord, naalala ko yun. Sabi ng Lord, mag-sorry ka. Yan, the things that you deeply regret. Lord, sorry. Naisip ko yun sa tatay ko. Pinapatawad ko na si Daddy. Sabi kong plastic siya. Sabi ko doon sa isip ko sa mga youth, bibigay ko pa yan sa inyo, naka-gift wrap pa. Ganun. Okay, so yun ano. Number 4, is there anything in your past that you feel excessively embarrassed or ashamed of? Kadalasan, yan yung mga unconfessed sin. Yan yung mga pinakatatago-tago muna. Walang nakakaalam kundi ikaw at ang Diyos. Yan. Kailangan mo sabihin, Lord, I'm sorry. Bakit? Pag hindi mo kinonfess yan, alas ng kaawayan sa'yo. Sabi niya, may hawak ako sa'yo. Maglilingkod ka kay Lord. Uy, naalala mo ito? 2,000 ganyan, may ginawa kang ganito. Hindi alam ng asawa mo. Alam ko yan. Ako, yari ka. Lilipad ka, hahatakin ka ng demonyo pababa. Lilipad ka, hahatakin ka ulit. Okay? Magbubukas si Lord ng blessing, papasok ka na, hahatakin ng demonyo, sasarado yung pinto. Kaya alam mo, ang mangyayari sa'yo, almost. Sabi mo sa katabi mo, almost. Sabi mo sa katabi mo, almost. Sabi mo sa kanya, almost. Ano ba yung almost? Muntik na. Muntik ng pagpalain, muntik ng gumaling, muntik na umayos yung buhay. Puro muntik na, almost. Sabi mo sa katabi mo, almost. Gusto mo ba ng ganon? Almost ka na lang. Muntik na. Di ba gusto natin, pag lumipad, tuloy-tuloy. Amen? Pag pinagpala, tuloy-tuloy. Amen po ba? Hindi almost. Hindi muntik-muntik. Okay? So, sabi ng James 5:16, therefore confess your sins. Sabihin mo, ipagtapat mo to one another and pray for one another that you may be healed. Pagtapat mo yan, lalo na kung kayo mag-asawa, di sabihin mo sa asawa mo, ipag-pray ka niya. Okay. Pastor, siya nga yung siya nga yung, yun. Okay. Di maghanap kayo ng mamamagitan sa inyo na matured, na, di ba, na godly, na ipagpe-pray kayo. Okay? Sabi dito, so that you may be healed. Kailangan mong gumaling. Maraming tao nagpe-pray for healing. Lord, pagalingin mo ko. Pero na-miss yung unang part. Therefore, confess your sins. Yun yung na-miss. Okay. Unahin mo munang isettle yun. Yung kasalanan mo. Kasi ibabato ng demonyo yun sa iyo hanggat hindi mo kino-confess. At hindi ka gagaling. Okay? Tapos sabi dito, the prayer of a righteous person has, great power and it is working. Kapag tayo nag-confess na ng kasalanan, nagpalinis na ng dugo ni Jesus, we are considered a righteous person. Matuwid na tayo sa standing ni Lord. Kaya kahit anong hingin mo, sabi sa katabi mo, kahit anong hingin mo, epektibo. May answer ka agad si Lord. Gusto ba natin yon? Ay, ano sinasabi na? Liwanag na ng Bible, oh. Bakit hindi sumasagot ka agad si Lord? Baka may kailangan kang ayusin. No? Sa buhay mo. Check mo muna. Okay? At sabi sa Matthew 6:14 and 15, therefore, sabi for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kaya ganun hindi pwedeng pagalingin ka lang ng Lord na hindi ka nagpapatawad. Kailangan ka magpatawad para kumilos ang Diyos pagalingin ka. Amen? Amen po ba? Walang sinabi dyan, pag forgive ka, pag umayos na yung kalaban mo. Pag umayos na yung, wala Sabi ito, you need to forgive. You need to forgive. Walang kondisyon dyan na binigay. Ang kondisyon dyan, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Okay. So, yun kailangan natin magpatawad. Number 2, renunciation. Ano ba yung renunciation? Kailangan natin talikuran. Number 2 na po. Number 2, give up, abandon, okay, surrender, reject. Kailangan mong talikuran, putulin, anuman bagay na ginagawa mo noong nakaraan. Pastor, nakaraan na yun nagbukas ka ng pintuan hindi mo sinara. Marami po yan, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat mong putulin, i-reject, itakwil, di ba, sa iyong buhay. Okay? So, we need to identify, yan po, ano po yung puputulin mo? Mga strongholds, maling kaisipan, maling mga pamamaraan. Okay? At hindi lang yon, legal rights. Ano yung legal rights? Kasalanan na ginawa mo at naging
ang tawag dito, access. Doon nagkaroon ng pagpasok ang kaaway sa buhay mo. Bakit? Binigyan mo ng karapatan eh. Kasi dahil gumawa ka ng kasalanan, bumukas ang pintuan, pumasok sila. Yan. At dahil doon, na-oppress ka. At hindi lang yon, nag-iwan pa ng sumpa sa buhay mo. Ang sumpa, pag hindi mo natanggal yan, pati susunod na henerasyon, kawawa. Kawawa mga anak mo. Kawawa mga susunod na henerasyon. Kasi bakit? Dadaloy yan. Kaya ngayon pa lang, sabi mo sa katayo, ngayon pa lang, putulin na natin. Amen? For your sake and for the sake of your loved ones. So yun po, no? We need to identify entry points, paano nakapasok ang demonyo, paano nakapasok ang gawa ng kaaway, and strongholds, mga maling kaisipan that Satan uses as legal rights. Sin. Pag tinanggap mo yung sin, di ba, naisip mo yun, ginawa mo, di ba, inaksyonan mo na, sinabi mo na, lahat na. Okay, yun na po yun eh. At dahil doon sa open door, nakakilos ang kaaway. Okay? So paano masara yun? So, tuloy tayo. Legal rights, na-explain ko na yan. Okay? Na-explain na natin yan, skip na yan. Curses, yan. Ang curses ay, ito ay maaring ginawa mo o ginawa ng iyong mga ninuno. Hindi mo ginawa, pero ginawa ng mga ninuno mo na maaring dumadaloy sa iyo hanggang ngayon. At binigay na nga dyan yung, isa dyan yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ako nagsabi niyan, ang Bible nagsabi niyan, Exodus 20, verse 1 and 3, sabi niya, and God spoke all these words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ayaw ng Diyos na ang tao ay slave. Slave sa trabaho, slave sa, di ba, addictions, di ba, slave sa kung anumang bagay. Gusto niya malaya tayo. Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka ng Lord. Amen? Sabi niya, you shall have no other gods before me. At na-explain na natin kung bakit. Kasi sabi dito, di ba, He is a jealous God. Di ba? Sabi dito sa verse 4, next slide, okay, you shall not make for yourself an image in the form of anything. Sabi natin, anything. Ano ba yung anything? Kahit ano. Anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Huwag daw tayo gagawa ng anumang imahin. Ano pang itsura niyan? Kahit ano. Sabi dito, verse 5, you shall not bow down to them or worship them. Huwag kang yuyukod, huwag kang sasamba sa kanila, huwag mo silang paglilingkuran, for I, the Lord your God, am a jealous God. Tama nga naman. Na-explain na natin nung nakaraan kung bakit, di po ba? Punishing, sino pinaparusahan? Sino po? Basahin natin. Sino pinaparusahan? Sigaw nyo. The children. For the sin of the? Sino nagkasala? Parents. Pero sino ang pinaparusahan? Children. Yan. To the third and fourth generation of those who hate me. Ang tanong, hihinto ba hanggang fourth generation yan? Hindi. Kapag hindi sila humingi ng tawad sa ginawa ng kasalanan ng mga magulang nila, pati kasalanan nila, tuloy-tuloy lang yan. Yun po yung nakakatakot. No? So, sabi ito, curses, Proverbs 26 verse 2, will not harm. Sabi natin, harm. Yan pala ang intention ng curse. Saktan ang tao. Curses will not harm someone who is innocent. They are like sparrows or swallows that fly around and never land. Kung wala namang kasing pagdadapuan, kung wala namang rason, 'di ba? Para ang sumpa ay dumapo sa iyo, hindi siya dadapo. Pero kung may kasalanan, ay dadapo 'yun. Pasok 'yun sa iyo. Okay? At mangyayari sa buhay mo kung ano yung sumpang binigkas. Okay? Sabi nga sa Joshua chapter 24 verse 9, meron dito, 'di ba, si Haring Balak ay may masamang balak sa bayan ng Israel at siya ay nag-hire ng isang spiritista para sumpain ang bayan ng Israel. Ayan, no? When Balak, son of Zippor, king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam, son of Beor, to put a curse on you. Yan. So alam niyo po ba, ang demonyo, galit na galit sa atin. Galit siya sa mga anak ng Diyos. Gusto niya po tayong sirain. Ayaw niya po tayong mapagpala ang buhay natin. Kaya ang gagawin niya ganito, gagamit siya ng mga ahente. Katulad ng mga, banggitin ko na, mga albularyo, mga espiritista, mga mangkukulam, okay? Mga satanista, okay? Mga taong nagpapagamit o naglilingkod kay Satanas, gagamit siya para sumpain po tayo. Okay, so yan. Sabi dito sa Numbers 31:16, they were the ones who followed, next slide,
Balaam's advice and enticed the Israelites. Okay, next slide po. Numbers 31:16. 31. Yan. They were the ones who followed Balaam's advice and enticed the Israelites to be unfaithful to the Lord in the Peor incident so that a plague struck the Lord's people. Kapag nakapasok yung sumpa, ano nangyari sa bayan ng Israel? Nagkaroon ng plague. Yun po. Nakapasok yung gawa ng kaaway. Bakit nakapasok yung kaaway? Because God's people, the Israelites, were unfaithful. Nagkasala po sila. Ano ba yung kasalanan na ginawa nila? Kasi bakit? Alam niyo po, hindi tatalab ang sumpa sa buhay mo kung ikay masunurin sa Diyos. Kung ikay nagpapasakop sa Diyos, hindi tatalab ang sumpa. Pero kapag may butas, may kasalanan, bukas ang pintuan, tatalab sa buhay mo. Okay? So ano kaya yung kasalanan? Bakit nakatalab yung sumpa? Paano nakapasok? Sabi dito sa next slide, Revelation chapter 2, verse 14, and explain dito. Nevertheless, sabi ni Jesus, I have a few things against you. Ba? Sinermo na ng Lord, ano? Sabi niya, there are some among you who hold on to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, so they ate, ano daw kinain nila? Food sacrificed to idols, and committed sexual immorality. Okay. Yan po yung kasalanan nila, kaya nakapasok yung sumpa sa kanilang buhay. Mga kapatid, kaya dito, mahalaga po kapag tayo'y kumakain sa labas, kung saan-saan pa man, pinagpe-pray mo dapat ang pagkain mo. And you declare the blood of Jesus. Kasi bakit? Hindi mo alam, mamaya yung chef nun, mangkukulam. Nagpipitik-pitik. Alam niyo po sa mga probinsya, may mga ginagawa sila yung nagpipitik-pitik lang ganun, galing sa mga kuko nila, pinipitik lang. At meron dong dinideclare na, mamaya sasakit na yung tiyan mo, hindi mo maintindihan, di ba? Parang mamamatay ka na hindi mo, yung iba po ay namatay dahil doon sa mga ganung pangyayari. Okay? So, lagi po tayo magpe-pray, magpapa-cover. Okay? Every time we eat, we bless the food. Okay? So, yung pinagdaanan na yung natalakay natin noong nakaraan, strongholds. Sabihin natin strongholds. Ano ba yung strongholds? Strongholds are incorrect thinking patterns that develop over time. Yan. Okay? At dahil dyan po namumugad ang gawa ng kaaway. Dito muna nagsisimula ang laban sa kaisipan. Sample ng mga maling kaisipan. Okay lang, hindi magbayad ng buwis. Marami namang gumagawa niyan Walang Okay. Pag ikaw gumagawa ka niyan, magsisi ka na. Kaya nakakakilos ang kaaway sa buhay mo kasi sabi mo, di ba, okay lang hindi magbayad ng buwis kasi marami namang gumagawa yan. Tsaka nanakawin lang ng gobyerno yung pera natin. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Nagnakaw ka. So isa ka ring magnanakaw. Ang magnanakaw, sa Diyos, sa demonyo. O kaya may karapatan sa'yo na nakawin din yung pera mo. Akala mo nakatipid ka, pero ang demonyo, pag nagnakaw yan, hindi yan papayag na maliit. Sabi niya, the thief comes to steal, kill, and destroy. Matindi yan. Hindi lang steal, gusto niyang mamatay ka. Hindi ka lang mamatay, mawasak lahat. Pati anak mo, pati pamilya mo, wawasakin niya lahat. Ganon katindi maningil. Kaya wag natin maliitin ang kasalanan. Okay. Ano pa yung mga maling kaisipan? Okay. Okay lang naman magkasala, mag-repent ka na lang afterwards. Saan nakalagay sa Bible na okay lang magkasala? Galit nga ang Diyos sa kasalanan Kasi sinisira ng kasalanan ang buhay ng tao. Yun po yun. Amen? Amen po ba? Maliwanag po ba? Kasi baka may mga baluktot tayong kaisipan na kailangan ituwid. Okay. Kailangan ituwid po yun. Ayusin. Okay. So ngayon pag-usapan natin, entry points and strongholds. Yan. There are various ways that the devil can enter or take control of the person. It varies from personal to environmental aspects and activities the person is involved in. In order to grasp, para maintindihan daw natin fully, these doorways are grouped into major categories. Number 1, anger and fear. Kung tayo po ay magagalitin, yan, it is a doorway. Pintuan po yan. At kung tayo po ay matatakutin, it is also a doorway. Pintuan yan. Anger is the complete opposite of love. Amen?
When anger sets in, kapag pumasok daw ang anger, it becomes the basis of all other similar actions. Pag galit ka, gusto mong gumante. Pag galit ka, di ba, gusto mo din manggulo. Di ba? Okay. Ginalaw nila ang anak ko. Di ba? Buong pamilya nila. Di ba? Magsasuffer. Ayan. Ginalaw nila pamilya ko, buong angkan nila. Di ba? Magbabayad, ganun. Discord, division, etc. Fear is the complete opposite of faith. Yan. Yung takot daw, kabaliktaran daw ito ng pananampalataya. Pag lagi kang matatakotin, wala kang pananampalataya. And fear varies. Okay? Meron dito, takot sa fear of heights. Meron ba dito? Fear of heights, takot ka pag mataas o ayaw mo ng partner na mataas. Hindi, joke lang. Okay. Pang matalino lang kasi joke ko eh. Okay. Ayan. Fear of heights, ano pa? Fear of men, takot ka sa tao. May mga ganun, takot sa tao. Okay? Totoo, merong ganun. Ano pa? Ano pa yung mga takot? Pag yung masikip yung lugar, phobia yun, di ba? Tinatawag nga na phobia. Okay? Yun, marami pong klaseng fear. Okay? All these actions are controlled by demonic attacks. Pag ikaw ay matatakotin, madali ka nang kontrolin. Okay? So sabi dito, it hinders the person from forgiving. Pati fear? Yes. Hindi lang anger, pati fear. Kasi bakit ka natatakot magpatawad? Kasi baka gawin niya ulit eh. Ba't ako magpapatawad? Baka masaktan ako ulit eh. So hindi ko na patatawarin siya. Hindi. Magpatawad ka pa rin. Sabi nga ng isang disciple, di ba, Lord, hanggang kailan ba ako magpapatawad? 7 times 7? 400. 49. 7 times 70? 490. Lord, 489 na siya. Isa na lang, Lord. Isa na lang. Sabi, hindi ganun po yun. Sabihin, hanggat humingi ng tawad, magpatawad ka. Talo pa tayo ni Jesus. Bakit? Well, alam niyo sa krus, nagpatawad siya kahit walang humingi ng pakinggan niyo. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ang tanong, may humingi ba ng tawad? Basahin niyo yung Bible. Wala po humingi kahit isa. Tinutuya pa nga siya sa krus. Kahit yung katabi niya sa krus Kung ikay Diyos, kung ikay tagapagligtas, ligtas mo kami, ligtas mo sarili mo. Wala na sa kanya sinabi, uy, sorry napako ka Sorry din sa mga kasalanan. Wala. Okay. Kahit yung isa sabi dun sa kabila, uy, tumahimik ka dyan. Kaya tayo napako dito, makasalanan tayo. Inamin niyang makasalanan sila. Hindi katulad ng taong ito, walang kasalanan. Pero sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian. Hindi ka humingi ng tawad Sabi niya, alalahanin mo ako. He had the faith. May pananampalataya siya kay Jesus. Sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita. Wow. Amen? So, hindi lang hinders the person from forgiving pag may anger at may fear ka. Number 2, it blocks the person from seeing God in the right perspective, thus unable to truly repent. Alam mo yun, hindi mo ma-experience si God. May kilala kami, hindi ko na lang babanggitin. Okay, tatago na lang natin sa pangalan na Dilbert. Hindi siya yun. Hindi si Dilbert yan. Ito po yung kwento. Galit po siya sa parents niya. Alam mo, umaattend siya ng conference, ng prophetic conference. Tinuturuan kasi sa prophetic conference, makarinig ka kay God. Marinig mo ang tinig ng Diyos. At hindi lang yon, kung ano yung binibigay sa yung regalo ng Lord, matanggap mo. Alam niyo po, nakailang conference na siya, wala po siyang matanggap. Hindi siya makakita, hindi siya makarinig. Nakakakita siya sa natural, pero sa spiritual, wala. Hindi niya naririnig din ang tinig ng Lord, hindi rin niya nararamdaman. May humahadlang, sabi natin, hadlang. May humahadlang, may nagbablock. May nagbablock. So hindi mo nauunawaan, hindi mo nakikita, hindi mo natatanggap yung bibigay sa iyo ng Lord. So alam niyo po, nalaman namin kung ano yung galit. So sabi namin, mag-repent ka sa galit mo, sama ng loob mo sa mga magulang mo. Kasi bakit? Bakit naman siya magagalit? Ito yun nag-ipon siya ng pamasahe niya papunta sa conference. Doon nangailangan yung kapatid niya, siya yung panganay. Nung nalaman ng mga parents niya na may kailangan yung kapatid niyang mas bata sa kanya, alam din na may savings siya. Kinuha yung savings niya.
at binigay dun sa kapatid. Nung nag-aaral daw siya, kailangan niya ng mga pang-projects. Alam mo sino ang pinapaboran? Laging yung kapatid. Laging yung kapatid. Kaya doon namuo yung galit niya. Bakit parang may favoritism? Bakit paborito yung mga kapatid ko? Ako hindi. So napapatanong siya, ako ba'y tunay na anak o baka ampun ako? Amen? Di ba? Pag gano'n nangyari sa yun, bakit parang hindi patas yung pagtrato sa amin? Yun yung nasa puso niya. At naipag-pray po siya patungkol, nakapagpatawad. Alam niyo po kung ano nangyari? Ngayon, nakakakita na siya. In the Spirit, okay, nakakarinig na siya kay Lord. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So kapag may galit ka at sama ng loob, at may galit ka at meron kang fear, sabi ito, it serves as a solid ground for the enemy, making it their legal right to bind the person. Lagi kang ginagapos. Okay? Kaya hindi ka makaangat-angat hindi ka makalipad-lipad. Okay? Kasi pag nandito ka sa church, ang saya-saya, yung pagbaba mo dyan, nagagalit ka na, papainan ka na kagad ng kaaway para mainis magalit ka. Dapat maging watchful ka. Mag-ingat tayo. So, being angry, sabi sa Ephesians chapter 4:26, basahin natin. Be angry without, sinning. Okay. Anger kasi is ang tawag dito, it is an emotion na pinapakita sa'yo ng Lord na may mali. Kaya, di ba, may feelings of anger ka. Pero sabi ito, huwag kang magkasala. Pwede ba yun? Kasi yung iba nagagalit, nagmumura, di ba, at hindi lang yun, minamaliit yung tao, kung ano-ano mga pinagsasabing degrading. Tama po ba? Okay? Don't let the sun set on your anger. Don't provide, opportunity for the devil. Okay? Don't let him have a foothold. Huwag mo daw siyang bibigyan ng puwang. Alam niyo po, kahit maliit lang yan, papasok ang demonyo. At sabi sa Job chapter 3 verse 25 to 26, taalala niyo po, hindi ko alam kung dito ko tinanong, ano yung kasalanan ni Job? Bakit nakakilos ang kaaway sa kanya? Ito po yun. Sabi ng iba, pride. Ito po yun. Basahin niya, 1, 2, 3. What I always feared has happened to me. What I dreaded has come true. I have no peace, no quietness, I have no rest, only trouble comes. Kaya pala si Job, maaga pa lang, nagpe-pray na, naghahandog na sa Panginoon. Araw-araw yan. Bakit? Sa takot niya na baka yung mga anak niya nagkasala sa Diyos. Hindi siya namumuhay sa pananampalataya, namumuhay siya sa takot. At natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanyang mga anak dahil sa kasalanan nila. At ano sabi dito? What I dreaded has come true. Nagkatotoo. Namatay lahat ng anak niya. Tama ba? Tama ba? Yan yung takot niya. Oh, kita mo, ang taong may takot, walang kapayapaan. Walang katahimikan. Walang pahinga. Tama po ba? Yan, dinescribe niya. Okay? So, dapat yan ay putulin na natin. I-renounce natin. Amen? Kailangan mong putulin yan. Ano man takot? Takot mawalan. Yan. Yung iba sa atin, di ba? Natatakot ka na baka mawala yung mahal mo sa buhay. Kapatid, tayo'y tao lang. Sooner or later, mawawala talaga yung mga mahal natin sa buhay. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, at yung mahal mo sa buhay ay na kay Kristo, magkikita-kita din tayo sa langit at doon wala na pong kamatayan. Wala nang hiwalayan doon. Amen? Ang nakakalungkot lang, kung hindi ka siguradong kay Kristo ka, kung hindi mo binigay ng totoo yung buhay mo sa Kanya, hindi mo sinuko. Ang nakakatakot lang din, kung hindi din binigay ng mahal mo sa buhay, ang Kanyang buhay kay Lord. Amen? Kaya siguraduhin mo. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin mo na kay Lord tayo. Amen? So number 2, ano yung kailangan natin i-renounce, putulin? Occultic practices. Ano yung occultic practices? Occultism always involves religious practices whose sources are not of God. Hindi sa Diyos yan. Mukha lang maka-Diyos, pero hindi sa Diyos yan. Okay. Kasi ang demonyo gagayahin ang patungkol sa Diyos, pero hindi sa Kanya yun. The word occult literally means hidden, tago. Okay.
Maganda sa labas, pero hindi mo alam, sa loob pala, pinapainan ka na. It reveals how Satan orchestrates his plans to enter a person's life. Ang demonyo po, hindi mag-a-appear na, charan, si Satanas ako, di ba? Sambahin niyo ako. Hindi ganun. Alam mo na Satanas, di ba? Lumayas ka, Satanas. Pero pag nagpakita sa iyo isang anghel, isang gwapo, isang pogi o maganda, di ba? At mukhang kaaya-aya, di ba? Tatanggapin mo di po ba? Ganun po Ganun. Kaya nga, di ba, sabi ng Bible, Satan comes as an angel of light. Mukhang maganda, pero, di ba, iba pala. So, sabi sa Bible, Deuteronomy chapter 18, verse 10, tinagalog ko, basahin natin. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang mga ginagawa ng mga mangkukulam. Yan. Sa English, huwag mo muna ilipat. There must never be found among you anyone who sacrifices his son or daughter in the fire, anyone who practices divination, an omen reader, a soothsayer, or a sorcerer. Okay, minsan kasi inaalay po yung mga anak inaalay. Yan, inaalay sa mga Diyos-Diyosan. Yan, isa yan. Okay, next, verse 11, ng mga mananawas at ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Yan. Okay? Pag sinabi kasing sumasangguni, hindi ito yung minsan sa deliverance, may explain tayo doon. Pero hindi ka, ang sumasangguni kasi ganito nagtatawag ka ng patay. Okay? Karamihan po mga Chinese ganyan. Di ba? May mga pictures sila ng mga namatay nila. Yan. Di ba? Pagkakain na nga, minsan niyayaya pa kumain na. Kumain po tayo, kain po tayo. Niyayaya pa yung mga patay. Di ba kaya hinahainan pa ng may mga prutas pa, mga di ba? Okay, inaalay pa. Okay, wag na daw tayo sumangguni sa mga patay. Okay, sabi dito, verse 12, sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na iyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. So ayaw ng Lord ng ganun. Okay, nasusuklam po siya sa ganun. Hindi niya po ito tinatanggap yung ganito. Okay, so sabi sa verse 13 and 14, lubos kayong maging tapat sa Diyos niyong si Yahweh. Ang mga bansang iyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay pinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Lalo na ngayong mahal na araw, may mga ibang pumapanik ng bundok at humihingi ng kapangyarihan. Alam niyo po ba yan? Totoo yung mga kwentong yan. Okay, nangyayari yan madalas sa Makiling, Mount Makiling. At may mga ibang bundok pa na matataas. Doon po nananalangin sila at humingi sila ng kapangyarihan. Akala nila Diyos ang nagbibigay, pero demonyo po ang nagbibigay. Yung iba naman pumupunta sa laliman ng lupa, mga kuweba. Doon sila nananalangin at humihingi ng kapangyarihan. Lalo na itong darating na mahal na araw. Okay? So, mag-ingat po tayo. Hindi po sa Diyos yan. Okay? Hindi sa Lord yan. Examples of occultic practices. Examples. Horoscope. Hanggang ngayon, nagbabasa ka ng horoscope. Ano kaya ang Di ba, kapalaran ko ngayon. Wag daw lalabas. Okay. Nang oras na ganito, ganyan. Okay, kasi may masamang mangyayari. Paano yun? May mahalaga ka dapat pupuntahan. Emergency, hindi ka makalabas-labas. Kasi pinanghawakan mo yung sinabi sa horoscope. Yan. Ano pa? Fortune telling, papahula ka. Yan, okay? Totoo naman, pastor, nangyari. Alam niyo po, ganito po kasi yan. Kaya po nangyayari, may tinatawag na spirit guide. Sabihin natin, spirit guide. Ano ba yung spirit guide? Alam niyo po sa mundong ito, kasi ang nakikita lang natin, yung natural. Yan, nakikita niyo yun, nasa paligid niyo. Tingnan niyo yung paligid niyo. Yan. Pero kapag binuksan ng Lord ang mata niyo sa espiritu, minsan makikita mo, meron tayong mga kasama dito. Yan. Kung bukas ang mata mo, makakita ka ng angels. Okay? Yung iba, makakita ng ibang klaseng espiritu. Totoo yun.
Okay? Yung iba naman na hindi pa born again, hindi pa nakakilala kay Lord, bukas ang kanilang mga spiritual na mata. Ang tawag po doon ay third eye. Kailangan pong isara yun, ipag-pray yun. Bakit? Hindi sa Diyos yun. Okay? At ipapanalangin natin na bigyan siya ng tamang, ang tawag dito, tamang pangitain galing sa Diyos. Okay? So, ano po yun? Yan. Kailangan ipag-pray natin. Ano? Yung spirit guide, ito po yun. Mga espiritu po yun na kunwari, alam yung buhay mo, alam yung buhay ng ibang tao. Yan. Pag may kinonsulta ka, ano po yung ganitong bagay? Yan, ganitong bagay. May spirit, sa espiritu po kasi walang limitasyon eh. Ang bilis nilang bumiyahe. Okay? Hindi katulad dito, magji-jeep ka, matatraffic ka. Doon, hindi po, isang iglap lang nandun ka na, ganun kabilis. At pag mag-usap sila, hindi sa bibig, isip lang. Ganun sila mag-usap. Kaya napakabilis po ng information. May itatanong ka dito sa manghuhula, may spirit guide na nandoon. Okay, at yung spirit guide, makikipag-usap na doon sa kung sino man yung kailangan kausapin. Makukuha niya kagad yung sagot, ibibigay ngayon doon sa iyo. Kaya naman mga ka, ay tama yung hula niya, tama yung sinabi niya. Yan. So sa ating panahon ngayon, ang ating guide ay wala nang iba kundi ang Holy Spirit. Sabi mo Holy Spirit. Sabi mo Holy Spirit. The Holy Spirit is my guide. Pag hindi Holy Spirit yan, unholy spirit yan. Nakakatakot yan. Kasi bakit? Ang demonyo, hindi yan kikilos o gagawa sa buhay mo nang walang kapalit. May kapalit lagi yan. Okay. Yun yung nakakatakot. Yung kapalit. Okay. So, tea leaf reading and palm reading. Yan. Di ba minsan minsan pa nga may binubuhos dun sa tubig. Nagpo-form ng ganito. Ay, naano ka? Di ba? Nakulam ka o na ganyan-ganyan. Nalalaman nila. Consulting with albularios or quack doctors. Ito sasabihin ko sa inyo ha. Nagde-deliverance po tayo, nagpapalayas po tayo ng demonyo. Isang beses, may isang kapatiran, may sakit siya. Okay. At inalam namin, sino ka dyan? Hindi demonyo. Spirito. Sabi, ano ka ba? Anong spirito ka? Tao. Ay, anong klaseng tao ka? Albularyo. Sabi, anong ginagawa mo dyan? Kasi pumunta ito sa akin nagpakonsulta. Hala, nalaman namin, nagpakonsulta. O anong ginawa mo? Di syempre, tinanggal ko yung sakit niya, pero may pinalit akong iba. Ganun pala style nila. Mawawala nga yung sakit mo, pero may ipapalit na iba. Tapos, may bonus ka pa. May bantay ka pa. Yung bantay na yon hindi para pagpalain ka, kundi para sumpain ka. Yun po yun. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Nakikita lang nila, gumaling ako Gumaling ka nga, pero iba naman ang nilagay sa'yo. Hindi mo alam. Okay? So kaya babalik-balik ka doon sa Kanya. Imbis na lumapit ka kay Lord, babalik ka sa Kanya. Nagdadasal naman, pastor, ng mga prayers na makadiyos. Kaya nga, ganun nga occult Mukhang makadiyos, pero may kapalit. Ito po para masabi natin ang mga ganyan ay hindi sa Diyos. One time na-interview ang isang albularyo. Magmamahal na araw po yun. I think it was 5 or 7 years ago. Okay, hindi ko matandaan kung anong channel po yun. Sabi nang nagtanong sa kanya, Mamang albularyo, kayo po ba ay nakapagpapagaling ng mga nakulam? Yung kontrakulam, kaya niyo po yun? Ay oo, kaya po namin yun. Napapagaling namin yung mga nakulam, sabing ganun. Binaligtad yung tanong, kayo po kaya, marunong kayo mangkulam? Biglang nagulat yung albularyo, unaware siya, naka-TV. Sabi niya, marunong po. Marunong sila mangkulam. Ang kulam po ay para makapanakit ng tao. Tanungin nyo na lang, yan ba ang gusto ng Diyos? Sa Diyos ba yan? Kaya mag-isip-isip kayo kung kayo magpapakonsulta sa albularyo. Okay. Kasi naman yung doktor namin, alam niyo po, bago niyo ipa-doktor, ipag-pray niyo muna sa mga pastor natin dito. Ipag-pray muna natin, baka yan ay hindi naman baka yan ay spiritual. Amen po ba? Amen? So, the use of Ouija board, spirit of the glass, and related activities. Sino sa inyo nakapag-spirit of the glass dito?
Spirit of the coin, spirit of the pen, kahit ano pa yan, yung biglang gagalaw talaga yung ano, may gagalaw. Akala na iba, niloloko mo lang pero mararamdaman mo eh. Mararamdaman mo kasi ang tao, hindi lang butot balat, hindi lang tayo body, meron tayong spirit, may soul tayo. Mararamdaman mo 'yun. 'Di ba? Pag pumasok ka nga sa isang lugar, ay, ang sarap naman dito, payapa. Pagpasok mo naman sa ibang lugar, tumatayo ang balahibo mo, nanlalaki ulo mo. Nararamdaman natin, di po ma? O, mararamdaman mo 'yun kung merong ibang espiritong nandoon. So, ganun minsan akala natin harmless, laro-laro lang, pero karamihan dyan yung iba na pinatay ng demonyo kasi naglalaro sila ng ganon. Okay, kailangan mong putulin yan. I-confess yan sa Lord. Lord, sorry. At akala ko harmless ito. Yan. Okay? Ano pa? Necromancy or calling or consulting with the dead. Nakikipag-usap ka sa patay. Pag mahal na araw o kaya pag may yung pupunta sa puntod, wag mo na kausapin. Nay! Tay! Wag na. Patay na eh. Ang kausapin mo si Lord. Amen? Si Lord ang dapat mong kausapin. Lord, kamusta mo ko sa tanay ko, sa tatay ko, namimiss ko siya. Lord, bigyan mo ko ng direksyon. Ano bang gagawin ko? Hindi yung, tay, ano bang gagawin namin? Yan. Alam niyo po, sa mga, yung binanggit natin sa Bible, ginagawa yan ng mga pagano. Tinatanong nila yung, nagko-consulta sila sa mga patay. No? At ayaw po ng Diyos yan. Okay? Consultation with spiritists. Yan. Minsan yung magpapatayo ka ng bahay at iimbitahan mo si ganito, saan ba dapat yung pintuan? Dapat ba ganito, ganyan-ganyan? Ito ba yung kulay? Ito ba yung ano? Ito ba, kailangan mo mag-alay pa ng mga kung ano-ano, manok, itlog, etc., ganyan-ganyan. Hindi na kailangan. Sabi mo sa katabi mo, hindi na kailangan. Ang kailangan mo lang, imbitahan mo si Lord. Amen? Pinasimple na nga ng Diyos eh. Ano pa? ESP, extrasensory perception, or any psychic experiences. Third eye, yan. Bukas ang mata mo sa spiritual, nakakakita ka. Kailangan isara yan. Okay? Baka hindi galing kay Lord yan. Okay? At humingi tayo ng pangitain kay Lord na nanggaling sa Kanya. Okay? So yun ano pa? Astrology, telling the future by observing the stars. Yan. Pinag-aaralan yung stars, no? So dapat si Lord talaga. Astral projection or soul travel. Ginagawa ito ng mga mangkukulam, ginagawa ito ng mga albularyo, na kunwari, nandito siya sa Angono, pero yung kanyang spirito, babiyahe sa Binangonan, babiyahe sa ibang lugar, pwede pong mangyari yon. Soul travel or astral travel po yon. Okay? Actually, malalim to. Sa ating mga Kristiyano, ang tawag dyan ay transport. Nililipat ka ng Lord. Biblical, nasa Bible ba yung transport? Yes. Si Philip po ay transport ng Lord. Okay. Pero hindi lang po siya nag-travel sa kanyang espiritu, pati katawan dinala. Okay. Pwede ba natin maranasan yung espiritu natin nagta-travel? Yes. Pero mas maganda, under the guidance of the Holy Spirit. Pag ganito kasi, wala ka sa Panginoon, nagta-travel ka ng ganyan, may ibang spirit yan. Maaring nanggaling yan sa mga ninuno mo na kumikilos sa kanila. Baka mangkukulam yung mga magulang mo o yung mga ninuno nyo. Nagsalin-salin na yung spiritong yun. Okay? Kailangan putulin po yun. Okay? Maraming mga ganon, yung iba may hirap o yung iba naman maraming sakit. Okay? Kailangan ihingi ng tawad, putulin yun. Okay? Prayers and incantations with the use of candles, salt, dolls, needles. Ito yung mga mangkukulam. Yan. Ito yung mga ora-orasyon. Alam niyo po ba ngayon, kahit sa Shopee, nabibili na ngayon, mga langis-langis, mga etc., mga Latin na panalangin, nandoon na, anything. Sabi ko na, kinikilabutan ako, nakikita, Lord, ba't nandito itong mga to? Ganun na po, gusto na gawin ng demonyo, available sa lahat. Grabe, mag-ingat po kayo. Okay? Kasi pag ginamit niyo yan, nagbubukas ang pintuan para ang kaaway ay kontrolin tayo. Spells, levitation, telekinesis, yung lumulutang. Okay, yung tao. Hindi normal yun. Telekinesis, yung napapagalaw mo isang bagay. Yan, okay? So, yun ginagamit ng kaaway yan. Ano pa? Use of herbs. Mag-ingat po kayo sa pagbibili ng herbs kasi minsan ito ay may dasal na. Dinasalanan. Kaya dapat pag-pray natin, lahat ng mga binibili natin. Particularly those bought from stores where Hindu gurus use those for incantation.
Alam niyo po, ito iba naman, may niregalo kay doktora na na, ang tawag ito, yung lalagyan ng candle, na pwede mong lagyan ng pabango sa ibabaw. Alam niyo po yun? Ang itsura po, may anito sa ilalim na kaganon. Buhat niya yung palayok. Tapos sa loob, nandoon yung lalagyan ng kandila. Kada pumapasok siya sa klinik, sumasakit ang ulo niya. Hindi niya maintindihan yung batok niya, sumasakit. Ay, ang bigat dito. Pero pag umuwi na siya sa bahay, okay naman ako. Wala na yung sakit ng ulo. Pagpasok niya ulit sa klinik, gano'n na naman. Sakit ng ulo ko, ano ba mayroon dito? Hanggang nag-pray siya, Lord, bakit ba ganito mabigat dito sa klinik? Alam mo, sabi ng Lord sa kanya, tingnan mo yung binigay sa iyo. Pagtingin niya, kita niya yung yun nga, yung anito na may gano'n. So sabi niya, Lord, pinuputol ko anumang gawa ng kaaway dito. Yan, pinuputol ko at Tapos alam mo yung pagka-pray niya gano'n, nawala yung sakit ng ulo niya. Tapos binigay niya sa akin, honey, ito nga, pakibasag nga to. May nagbigay lang sa akin mukhang may karga to. So pinag-pray ko yun, pinawalang bisa ko kung ano man mga sumpa at ano man mga gawa nung kaaway doon. Alam niyo po, pagbato ko po sa sa pader, binasag ko, tinapon ko sa pader. Pagtapon kong ganon, alam niyo po yung parang isang sakong bigas, yung binato mo na, tsyum, ganun yung tunog, hindi yung bsh, ganun, di ba? Iba yung, parang mabigat. Naintindihan niyo po ba ako? Parang ang bigat-bigat niya, pero ang gaang lang nun. Pagtapong kong ganun, iba yung tunog niya. Sabi ko, ibang klase, mabigat. Okay. Kaya siguro may kabigatan ding dala-dala. So yun yung mga regalo sa atin, pag-pray niyo po, baka sa mga tahanan niyo, may binigay sa inyo, hindi niyo alam. Example, okay? Merong isang misyonero, nagta-travel sila by boat. Okay, by boat. May napuntahan silang isang lugar na pagbaba doon, may nagbebenta ng mga yung mga ang tawag doon, trinkets ba? Ang tawag doon, yung mga sinusuot ng mga babae. Yeah, mga bracelet, mga bangles, mga ganyan-ganyan. Okay. Nagustuhan niya, sinuot niya, binili niya. Pagsuot niya, maya-maya lang, hindi niya maintindihan sa pag-iikot niya, sumakit na yung katawan niya, ulo niya, hanggang sa pagsakay sa barko, parang sabi niya, parang mamamatay na ata ako, hindi ko, ano ba nangyari? So, ang dami daw nagpe-pray sa kanya, kung ano-ano nang inom na gamot, wala pa rin, hindi gumagaling. Pa-worse ng pa-worse yung kanyang situation. Tapos mamaya may nagpe-pray daw, may intercessor, nakita yung kamay niya, sabi, saan mo nakuha to? Sabi niya doon sa baba, pagbili ko kanina. Kaya, nung pagtanggal sa kanya at pinag-pray yun, nawala. Parang nagdahilan lang. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nabibili natin, yung mga t-shirts na may mukhang mga demonyong nakadila, may mga mukhang mga bungo-bungo dyan. Astig kasi ito, astig, bungo. Yan, akala mo lang, nag-i-invite ka ng spirit of death sa iyo. Okay? So mag-ingat po tayo sa mga nabibili natin. Number 3, dito na tayo magtatapos. Ungodly covenant. Ano yung ungodly covenant? Ungodly covenant is a covenant that is unscriptural. Okay. Pero one of its is ungodly soul ties. Yan. Ang soul tie is a relationship in which two or more persons are either rightfully bonded or subject to bondage. Example ng soul tie, yung mag-asawa. Soul tie yan. Ibig sabihin yung dalawa nagiging isa. Yan ang soul tie. Yan ang tamang soul tie, mag-asawa. Kaya lang ganito, ungodly soul ties are often characterized by fear, manipulation, and abuse. Example, nagka-boyfriend ka noon. Yan. Hindi naman pala kayo. Kasi dahil nga, because God is a matchmaker. Sabihin natin, matchmaker. Meron talagang inihanda ang Diyos sa iyo. Pero sa katigasan ng ulo mo, gusto mo mag-trial and error. Tingnan ko nga kung kami talaga. Yan. So, naging mag-un kayo hanggang sa lahat na, nangyari na, parang naging mag-asawa na rin kayo. Yung ginagawa ng mag-asawa, ginawa nyo na rin. Nagkaroon ngayon ng soul tie. Yung dalawa, naging isa. Yan. Tapos, nagkahiwalay kayo. Nagkahiwalay. Nakahanap ka na naman ng ibang partner. Yan. Ganon ulit, nangyari. Nagkasubukan kayo ulit, tapos biglang may nangyari, may soul tie na naman. Hindi mo alam, yung parte-parte niya napunta sa iyo. Minsan yung pag-uugali niya,
Minsan minsan nagugulan ka, ba't ba ako ganito? Hindi naman ikaw ganon, pero ikay ganon na. Naintindihan mo? Kasi may naihahalo sa'yo. At kung may karga man yun, may sumpa man yun sa pamilya, saan kaya napunta? Napunta din sa'yo. Nahalo din sa'yo yun. Okay? Tama po ba? Kaya alam niyo po, minsan, nagkaroon ka na ng asawa mo, sarili mong asawa, ang naisip mo, yung mga girlfriend mo pa rin naisip mo. Yung dati mo nakarelasyon. Meron pang soul tie. Kailangan mong putulin yun. Lord, pinuputol ko yung soul tie ko sa mga nakaraan. Kailangan mong putulin yun. At anumang sumpa, anumang kaguluhan na dala-dala nila, putulin mo yun. Okay? So yun Another form of ungodly covenants is the religious practice of idolatrous dedication and fanaticism. Fraternities and sororities are also examples of ungodly covenants since it may include bloodletting. Ayan. Nag-aano ng dugo. Nag-aano sila ng dugo. Yan, papatak-patak ng dugo doon. Ganyan. Ano pa? Nagsusumpaan. Oaths and pledges taken at the time of initiation are occultic rituals directly opening up members to entrance of, demons. Minsan, kayo ay nanunumpa sa isang taong patay na nagtatag ng sorority, di ba? ng fraternity. Tama po ba? Nanunumpa kayo dun. Okay? Kaya yung espiritu na kumikilos doon, hindi mo alam bakit ganon. Maaring dun mo nakuha yung mainitin ng ulo kasi mainitin ng ulo ng mga namumuno doon. Lahat war freak, kaya war freak ka rin. Di ba? Kadalasan yung mga sumasama sa ganyan, di ba? Nasasali sa gulo. Diba? Kasi bakit? Feeling nila, tapang nila. Bakit? Hindi mo kami kaya galawin. Ganon. Okay? Ibang klase. Pati yun na-adapt mo, nakukuha mo. Okay? Sabi ng Bible, 2 Corinthians 10:4, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Okay? So, alam niyo po, kailangan yung wasakin yan sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Lalo na ang salita niya, yung mga maling kaisipan. At sabi sa verse 5, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Alam mo, kailangan mo i-capture yun, hulihin yun, mga maling kaisipan, ilagay sa pagiging masunurin kay Kristo. Yun po. Okay? So sa Tagalog, basahin natin, ang sandatang ginamit namin ay sa pagkikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kasi kapag hindi natin, pinabayaan lang natin yan, alam niyo po, it could cause rebelliousness. Sa mga oras na ito, mamaya po, anong gagawin natin? We meditate, we confess, we renounce, and receive your freedom. Yan po yung last na yan. Meditate. Isipin mo, ano ba nun sa mga pinag-usapan? Maaring meron ka. No? I-confess mo, i-renounce mo, putulin mo na, and receive your freedom. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. So yan ang pag-usapan natin mamaya sa cell groups. So ito po yung tinuturo namin tuwing encounter. Kaya lang pag encounter, nagmamadali tayo. Nagmamadali. Gusto naming baybayin para maputol. Okay? Lahat ng gawa ng kaaway para tuluyan tayo maging malaya. Amen? Let us pray. Heavenly Father, sa oras na ito, hinihiling namin ang biyaya mo, O Diyos. Lord Jesus, tulungan mong makalaya ang inyong mga anak sa lahat ng gumagapos sa kanila. Lahat ng mga maling kaisipan. Saan ba nagmula ito? Ipakita nyo sa amin, Lord God. Ilantad nyo po sa amin. Lord, kung kami man ay na-involve, Panginoon, sa mga occultic practices, O God, we pray na, Lord, i-reveal nyo sa amin, Lord, ano yung mga yun na kailangan namin putulin. Lord, kung kaming po ay mayroong anger, may takot, Lord, tulungan nyo rin po kaming makalaya dito. At Lord, kung kami rin ay merong ungodly
covenant or soul ties. Nakipagsumpaan kami, Pexman, until I die. Lord, paalala niyo po sa amin yung mga ganon, na maputol namin yun, Lord God, yung mga ungodly covenants na yun, upang makalaya kami at kumilos ka sa buhay namin. Thank you, God. I pray that you prepare our hearts as we just worship you today. Prepare natin yung ating elements for communion. Hallelujah. Pati yung ating tawag dito, offering, okay, as we just worship the Lord today. I pray that the Lord will remind you kung ano yung dapat mong bitawan, i-renounce sa Panginoon. Hallelujah. Sige po. Thank you, Jesus. Yung ano na lang, kanina lang. Say yes and amen. Yes and amen. Father of kindness. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Yes, Lord. Oh, I can't help but sing. Sing it again. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing faithful. Faithful you are. Oh yes, you are, Lord. Faithful forever you will be. Faithful you are. For all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Beautiful Savior, you have brought me near. You pulled me from the ashes. You have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't help but sing it again. Beautiful Savior, beautiful Savior, you have brought me near. You pulled me from the ashes. You have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Oh, I can't help but sing faithful. Faithful you are. Oh yes, you are, oh Lord. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises
all your promises are yes and amen. Taas mo natin ang tinapay. Panginoon, we remember you. Jesus, what you have done on the cross for us. Inalay mo ang iyong buhay, ang iyong katawan. Ikaw na po ang napako, nasugatan, naparusahan, upang kami na nananampalataya sa iyo ay mapalaya sa lahat ng gawa ng kaaway. We believe in you, Jesus, and we offer our lives once again to you. Salamat, Lord. We remember your word in Isaiah 53 that by your stripes we are healed. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, kapatid, lalo na sa ating mga nanonood, I want you to claim this word. Sabihin mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Because of your blood, hinugasan mo na lahat ng kasalanan, tinanggal mo lahat ng kahihiyan at hadlang sa aming buhay para kami ay makalapit sa iyo at makapasok sa presensya ng Ama. Thank you, Lord. At kami ay kaaya-aya, katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa ginawa mo sa krus. Thank you, Father, for providing everything we need in life and godliness. We thank you, Holy Spirit, that you are always with us. Lord, thank you, Lord, nakikipagtipan kayo sa amin, Lord God. And Lord, we remind you of your promises. Kung may pangako kang pinanghahawakan sa Diyos, sabi mo, Lord, alalahanin mo yung pangako mo sa akin at sa aking pamilya. Thank you, Lord. In Jesus' name, inumin po natin ang juice. Amen. At sa oras na to, dadako tayo sa ating pagbibigay. Let's give our tithes and offerings to the Lord as we worship Him. Hallelujah. He is a faithful God. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. For all your promises are yes and amen. All your promises, all your promises are yes and amen. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. For all your promises are yes and amen. Faithful, faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. For all your promises are yes and amen. All your promises, all your promises are yes. All your promises to me, all your promises are yes. Every word that you speak, all your promises are yes and amen. Yes, Lord. We will hold on to your word. We will hold on to your promise. And Lord, we are confident in you. Let's sing this song. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises.
My confidence is your faithfulness. I will rest. We rest in you, God. Not found in me is your faithfulness. I will rest in you, Jesus. Not found in me is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. For all your promises are yes and amen. Faithful, faithful. Come on, worship the Lord. Yes, God, you are faithful. Faithful forever you will be. Faithful you are. For all your promises are yes. All your promises, all your promises are yes. And every word that you speak, all your promises are yes and amen. All your promises, Lord, all your promises are yes and amen. Amen, Lord. We thank you for your word. Father, I pray lahat ng pangako mo ay tutuparin mo. Hindi ka katulad ng tao, Panginoon, na pabago-bago ang isip. Kapag binigay mo, hindi mo binabawi, Panginoon. Lord, thank you, God. You are a God who fulfills your promise, your covenant to your people. And today, we are so thankful. Lord, kaya, Panginoon, anumang hadlang, humahadlang sa aming buhay sa pagtanggap ng mga biyaya at pagpapala mo, tanggalin niyo po. Tulungan niyo pong mabitawan namin, mahingi namin ng tawad, anumang mga kasalanan na ginagawa namin o maaring ginawa ng aming mga ninuno. We want to make everything right with you, Lord, so that nothing, absolutely nothing, will hinder your blessings to flow in our lives and in our family. Salamat, Lord. Father, taas natin ang ating kamay. Father, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. And whatever we declare, the heavens and the earth will honor, because we honor you, Father, and you honor us as your dearly beloved children. Thank you, Lord, for making us your dwelling place. And Father, I pray that you bless every family represented here. Bless even those who are watching our FB Live. Pagpalain mo sila. Bless also our food na pagsasaluhan namin, Lord, sa oras na ito. At dalangin namin, Panginoon, Lord, ano pa man pangangailangan ng mga anak mo, tutugunan niyo. Thank you, God, for everything that we have received today, na hindi po mananakaw ng kaaway. And I declare, Lord, your provision, your protection. We declare increase. We declare, O God, promotion. We declare, O God, hallelujah, payaman ng payaman ang iyong mga anak, Lord God. Paunlad ng paunlad. Paganda ng paganda, palalim ng palalim sa iyo, Panginoon. Pa-in-love ng pa-in-love sa iyo. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. Pati ng mga nagbigay na kalang tithes and offering, I declare an open heaven sa kanilang buhay. We give you all glory, honor, and praise. At lahat ng in-love kay Lord, magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakauna po tayong lahat. Okay? Paalala lang, today is our fasting week po natin ngayon, ano? Today is March 5, tama po ba? 5 ngayon?
Yes, no, 5. Okay. So meron pa tayong 2 araw pa. Okay. Pwede pang humabol. Okay. Yung ating fasting ay every first week of the month. Lagi na po 'yon, matik na 'yon. Okay, basta pag tumungtong ng April 1, alam na natin 'yan. Hanggang 7. Okay. So, types of fasting, 1 day. Okay. Pwede kayong mag-water or liquid lang. Okay. Pwede kayong humabol. May 3 days, 1 meal a day ka lang kakain. Ibig sabihin, kung lunch, lunch lang. Wala nang merienda yon. Okay. Or 7 days, Daniel's fast. Ibig sabihin, 7 days kang kakain, pero gulay. Wala pong karne. Wala pong dairy products. Okay. So, yan, food for Daniel's fast, nandyan po mga fruits, okay, veggies, yan, whole grains, etc., etc., okay. So, don't forget to drink water. At hindi lang yon, don't forget to pray, okay. Baka puro fasting lang, walang prayer, okay, baliwala. Okay, so, sama natin ng prayer. Okay, next po, every Wednesday, ang ating online prayer meeting, please join us, okay? So, sa ating mga messenger, meron pong mga icon na nakalagay dyan, scan nyo lang yon or ano, makakapasok na po, click nyo lang, makakapasok na po kayo sa ating prayer meeting, okay? So, Wednesday, 8:30 p.m., matik na po yon. Next, okay? Ang ating Don't Watch prayer meeting, face-to-face ay every Saturday, 5 a.m. Kaya lang may problem ata this coming Saturday kasi we will be at Dumaguete pauwi pa lang po kami nun, galing Dumaguete. Kaya mukhang yung ating Don't Watch prayer meeting this Saturday ay hindi tuloy, okay? Kasi pauwi pa lang po kami nan galing sa Dumaguete. Okay? So next po, yan, may conference po kasi sa Dumaguete. Yan po, pakiusap lang ng ating management, please bring your own tumbler. Kasi gusto po natin magtipid at saka ayaw natin pong gumamit ng mga plastics kasi nakakasira nga po to ng environment natin. Kung may tumbler kayo, okay po, magdala kayong tumbler. Meron naman po tayo diyang dispenser ng water. Okay? So, yun lang po, maging wais lang po tayo sa paggamit ng resources. Next, meron pa ba? Wala na. Announcement din po. Kasi may mga nagtatanong sa Facebook, anong oras ba talaga ang 2:30 ba? 3 o'clock? Ano ba? So, ganito. 2 o'clock ba? 2:30? Gawin na lang po nating 3:00. Yan, para hindi na tayo ma-stress. Kasi bakit? 3:00 para hindi ma-stress. Kasi ganito po yun. May kwento, okay? May kwento. Yung iba po kasi sa atin, nanggagaling pa ng Taytay Church, okay? Natatapos po yung service minsan 12, 12:30, saka pa lang sila kakain at magfe-fellowship. Minsan po, dahil nga humahabol sa 2 o'clock natin dito, kadalasan yung mga iba natin na nanggaling sa Taytay, alam niyo po, nagsasuffer po yung kanilang fellowship time, nagmamadali silang magkwentuhan at magpray. Pangit naman yun. Kaya alam niyo po, dumadating sila dito, 2:00 na, tapos saka pa lang magpe-prepare. So, sa mga nanonood sa atin, paki-kalat na lang, paki-echo na lang, 3:00 na po para hindi ma-stress. Okay? 3 o'clock po ang ating Sunday service sa HDP Angono. Sa Taytay po, 10:00 ng umaga. Okay? At meron po tayong church sa Makati ngayon. It's a house church. Meron din po tayong church sa Bulacan. Okay? Yung Pasig natin ay pansamantalang naitigil kasi nga dahil nung pandemya na hindi pinagamit po yung conference room sa top floor. Okay? Pero we're praying for that na ma-open ulit siguro, no, by God's grace. May kailangan tayong ilagay na pastor doon, okay? Kasi hindi naman namin kakayanin lahat. Okay? So, yun lang po ang ating mga paalala, okay? So, sa mga nanonood, thank you for watching and please like and share our broadcast para mas marami pa hong makapanood, okay? So, ulitin ko, 3:00 ang ating Sunday service, 3:00 para hindi ma-stress, okay? So, God bless you all. See you again next Sunday.